Ito, isa pang matindi. Hayop na yan. Oh, itong isa pang matindi. Tayo na, self-confessed drug lord. Ito, umamin to na nagtitinda siya ng droga. Ayan nga, self-confessed drug lord na si Kerwin, tatakbong mayor ng Leyte. Tragis yan. Hayop naman talaga. Oy! Rose Alcano, Sir Dada, pa-shoutout naman po. Ying Ying Tea House sa Binondo. Ako po, ang sarap-sarap naman talaga ng ano nyo. Rose Alcano, baka naman pwede tiran mo kami nung toasted siopaw nyo na yung siopaw nyo na hindi yung yung siopaw na masarap, yung may mga budbud na gano'n. Nakalimutan ko na yun. Oy, Rose Alcano, mabuhay kayo dyan sa Ying Ying Tea House dyan sa Binondo. Grabe yung banateros talaga naman. Nagkalat, pupunta kami ulit dyan Rose Alcano, apakasarap talaga ng pagkain dyan sa inyo. Oy, yung mga taga rito sa Metro Manila, pumunta kayo dyan sa Ying Ying's Tea House dyan sa may Binondo, sa may Dasmariñas. Makakalimutan nyo, pati mga asawa nyo. Ayan so eto, matindi. Albuera Leyte. Yung mayor ng tatakbong mayor, putyang ina, adik. Kaya ewan ko kung ano na nangyayari sa bayan natin, putang ina niyan. Sa bagay, napawalang sala siya, pero siya mismo noon umamin siya na drug lord siya. Pero tatakbo siya, anong gagawin mo sa pag naging mayor ka ng Leyte? Putang ina, gagawin mong lutuan ng shabu? Hayop tong mga to. Pakinggan nga natin. Naghain naman ang kanyang Certificate of Candidacy si self-confessed drug lord Roland Kerwin Espinosa. Pero matindi rin pag nanalo to. At least, hindi na sila lalayo. Pag kukuha sila, alam na nila kung kanino. Upang tumakbo bilang mayor ng Albuera, Leyte. Si Kerwin ay anak ni dating Albuera Mayor na si Ronaldo Espinosa. Nasangkot ang mag-ama sa illegal drug trade sa Eastern Visayas noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumuko si Ronaldo sa mga otoridad noong 2016 ngunit napatay sa loob ng kanyang kulungan. Ayon kay Kerwin, tatakbo siya upang tulungan ang mga inapi anuman ang kanilang estado o kalagayan sa buhay. Gago, hindi ka inapi. Putang ina nyo. You played with fire. Puta matindi Puta, siyang tagapagtanggol ng mga naapi. Tarantado, hindi kayo inapi. Tangina ninyo, mga drug lord kayo. Anong tagapagtanggol ng inapi? Baka tagapagtanggol ng mga adik. Yan, tindi, no? Palakpakan natin. Diyos ko, ganyan ang mga kandidato sa Pilipinas. Hindi naman convicted. Pero yung convicted na child abuser, tatakbong senador. Tapos yun namang umamin na drug lord siya. Namatay pa yung kanyang tatay dahil mga drug lord sila. Pucha, ngayon gustong maging mayor. Ang hirap ng walang Duterte sa kapangyarihan. Pucha, nagkakaroon ng comeback. Oo, may reunion yata lahat ng mga durugista. Kasi kung makikita ninyo si tawag diyan, si Iloilo mayor ba 'yon? Si Iloilo Mayor Jed Mabilog, pucha, tumatakbo na naman. Ay, Diyos mio. Ay, eto, maganda rin tong balita na ito Si Sir Robin, may masasabi tungkol sa pagtakbo. Ito, gusto ko tong manalo Ilagay niyo yan si Jimmy Bondok. Naku po, kumpleto po ang Ricados ni Jimmy Bondok. Siya po ay isang magaling na artista, magaling na singer pala, magaling na kompositor. Siya po ay dating nasa gabinete ni PRRD. Hindi po ito bumaliktad kay PRRD. Siya ay PRRD mula't-mula hanggang huli. Hindi po siya nagpabudol. Noong pong kampanya, si Isko ang kinampanya namin dahil ayaw niya sa adik.
dahil naniwala siya kay PRRD. Oo, at ito si Jimmy Bondoc kamakailan lamang ay pumasa sa bar exams. Oh, so kung puso at isip, alam natin may laman itong tao na to at yung puso nito para sa Pilipinas, tingnan nyo yung mga kanta niya. Yung mga kanta niya para sa Pilipinas, talaga namang mai-inlove ka. Oh, kaya ito, bakit daw kasama si Jimmy Bondoc sa line-up ni PRD sa PDP? Ayan na, pasok, Senator Robin. Sir, on the pagtakbo po ni Jimmy Bondoc po, gaano makakatulong ito sa partido? At the same time, kayo that will lead the campaign po. Kumusta po yung PDP laban po with sa Attorney Jimmy Bondoc as additional po sa senatorial slate? Una, si Atty. Jimmy Bondoc ay personal choice ni Pangulong. O tayo na matindi. Personal choice ka ni PRRD? Pucha, matindi yun. Ibang klase yun. Maniwala kayo. Siya ay personal choice. Naku, sana lang talaga matulungan natin si Jimmy Bondoc sa buong Pilipinas maipakilala. Kasi I'm sure na tayo na mga DDS, kilala natin siya. And I hope, iboto natin siya lahat. Ang problema natin, yung mga malalayong probinsya ng dito sa Pilipinas. Sana may sa pamamagitan ng inyong pagla-like at pag-share ay may matulungan natin si Jimmy Bondoc na makilala sa buong Pilipinas. Una yun. Pangalawa, yung plataforma ni May echo na naman. Kanina wala nang echo yan ah. Bakit may echo na naman? Atty. Jimmy Bondoc ay ang plataforma ng PDP naman. Yan yun na, inayos ko na yan kanina eh. O sige na, pagtsagaan nyo na lang. At yun po ay ang federalismo, parliamentaryo, pati po yung kanyang plataforma sa ekonomiya, peace and order, lahat po yun. Kaya po tayo nakasuporta sa kanya 100% po. Si Jimmy Bondoc, ang alam ko sa PCSO to dati. Kung hindi ako nagkakamali, naging USEC yata siya or ASEC sa PCSO. Hindi lang ako 100% sure. I-correct nyo nga ako kung tama ako, ay kung mali ako. At pangatlo, naniniwala po ako na kailangan PAGCOR. O kita nyo, sabi ko na nga ba, PAGCOR eh. O kita mo, hindi ko pa alam yung yung sinasabi ko. So PAGCOR, kaya hindi ako sigurado, kaya humingi ako tulong sa inyo eh. O kasi pag sigurado ko, hindi ako hingi ng tulong sa inyo. Sa PAGCOR, siya ay taga PAGCOR, imagine. Ang sagot ng ng mga PAGCOR, hawak ng PAGCOR is yung mga kasi-kasino, kita mo naman. Walang corruption nun sa kasi-kasino. Nung sila ang tawag dito ang nagpapalakad. PCSO tsaka PAGCOR magpinsan yan eh. Pero sa PAGCOR siya, PAGCOR. natin ang mga tunay na abogado sa Senado. Pangalawa, kailangan po natin ng mga meron talagang exposure sa tinatawag po natin na mga kababayan natin na sa malalayong lugar. Dahil sa po ay isang senior at sa pinakaikot na sa buong Pilipinas. At alam ko po na sa panahon ngayon na gusto natin ng pagbabago, maglagay tayo ng bago. Sir, the possibility na, may possibility pa ba for another Duterte in the Senate slate po? Ay, hindi po ako tinitigil magdasal gabi-gabi. Talagang ang pangarap ko po, lalo na po nung nabasa ko na kakandidato na ng mayor ang ating dating Pangulo, sabi ko siguro ito na ang kubiat, baka Ayan sabi ramdam daw yung sincerity sa kanya na gusto magsilbi, sabi ni Mayor. Kaya gusto nila si Jimmy. Hindi totoo talaga yan, ma'am. Si Sir Jimmy, namin yan. Na-meet na namin yan, nakausap na namin yan, nakasama na namin yan. Talagang para sa bayan yan. Maniwala kayo. Kaya nga rin niya kaya nga rin niya tinapos yung kanyang pag-aabugas siya dahil hindi para tumakbo pero kasi alam mo yun, parang somewhat makukumpleto nun yung kanyang adhikain sa buhay na makapaghatid ng
ng magandang serbisyo para sa bayan, whether siya ay maging kawani lang ng gobyerno or maging consultant man lang or maging supporter. Pero sobrang hindi huminto to si Jimmy. Alam mo, ang hirap mag-aral, lalong-lalo na kung artist ka tapos nagtatrabaho ka pa, ang hirap. Tapos abugasya pa to, kaya alam ko na magaling tong taon na to. Baste, magsinaro na o dito. Sana po isang Duterte ang makasama ng ating mga kandidato. Sana po. Sabi nga ni Senator Robin, sana meron lang kahit isa lang na Duterte na tumakbo sa Senado. Sana. Oo, ha, totoo yan, ha. Nako po.